Ako nga po pala si McCoy. Isa akong working student na naka-night shift sa isang 7-Eleven sa Laguna. Akala ko makakatulong sa akin ang trabaho. Tahimik at malapit sa dorm. Pero sa lugar na to, kahit 10 oras ng gabi, ang dami pa ring dumadaan, tumatambay, nakatingin lang mula sa labas ng salamin. Akala ko normal lang. Baka mga lasing, mga puyat o estudyanteng naghahanap lang ng ilaw at aircon. Pero napansin ko gabi-gabi na lang sila. Pare-parehong oras, pare-parehong itsura. Hindi bumibili, hindi nagsasalita pero andun lang, lalo na yung batang babae na palaging nakaupo sa gilid ng Slurpee machine. Hanggang sa isang araw nalipat ako sa day shift. Doon ko lang napansin ang isang bagay na hindi ko inakalang magpapabago sa buong pananaw ko. Tumunog ang bell ng pinto at sa unang pagkakataon, naalala kong gabi-gabi, hindi naman yun tumutunog. Sir Jupiter, magandang gabi po. Matagal ko na pong gustong isulat ito pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Hindi naman po ako naniniwala agad sa kababalaghan pero simula nang ma-assign ako sa night shift dito sa 7-Eleven, parang unti-unti akong kinakalabit ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Simpleng tao lang po ako, working student, nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho sa gabi. Hindi ko na nga alam minsan kung tulog pa ba ako o gising, pero kahit ganun, alam kong totoo ang mga nakita ko. Ramdam ko pa rin hanggang ngayon, lalo na tuwing madaling araw. Yung oras na tila hindi gumagalaw ang mundo, pero parang may gumagalaw sa paligid mo. Katabi po ng 7-Eleven na pinagtatrabahuan ko ang isang luma at tahimik na morgue. Wala siyang karatula, pero makikita mo agad yung puting van na minsan ay nakaparada sa tapat, lalo na tuwing 10 oras ng gabi. Sabi ng mga dating crew bago ako, "Huwag ka nang tumingin dyan, gabi-gabi may diladala." Sa isip-isip ko, normal lang naman na may namamatay araw-araw, di ba? May mga ospital, may aksidente, may matandang inabot na ng huling hininga. Natural lang yun. Hindi ko agad naisip na sa tagal-tagal ng gabi, baka may mga bangkay din na ayaw pang matahimik. Sa unang linggo ko, napansin ko agad na kahit 2:00, 3:00 ng madaling araw, may mga taong dumadaan. May tumatambay sa labas. Nakatingin lang, may pumapasok pero hindi nagsasalita. Minsan, umiikot-ikot lang sila sa mga shelves, tapos biglang lalabas. Akala ko normal lang. Baka mga lasing o mga tambay o estudyanteng tulad ko na walang mapuntahan. Pero may mga bagay na hindi ko may paliwanag. At isang beses, may lumapit na matandang babae, naka-duster. Tinanong ako kung may kandila. Sabi ko wala po kami. Tumango lang siya. Lumabas, pero pagtingin ko sa kamera, wala siyang itsura, as in walang muka. Para lang siyang anino sa ilalim ng fluorescent light. Hindi pa rin ako naniwala agad, kasi baka puyat lang ako, baka stressed, pero isang presensya ang hindi ko makalimutan. Isang batang babae, laging nakasuot ng pink na damit. Tahimik lang siya, umuupo sa gilid ng Slurpee machine, parang sanay na doon. Hindi po siya nagsasalita, hindi rin lumalapit, pero gabi-gabi ko siyang nakikita. At sa kung anong dahilan, parang hindi ko siya kayang paalisin. Akala ko palaboy lang, bata na inabandona. Kaya isang gabi binigyan ko siya ng jacket. Sabi ko sa kanya kung giniginaw siya, isuot na niya. Ngumiti lang siya sa akin.
doon nagsimula ang lahat. Akala ko sa lugar na to marami lang talagang gising kahit madaling araw na. Hindi lang pala tao ang tinutukoy ko. Sir Jupiter, bago po ang lahat, gusto ko muna sanang ipakilala ang sarili ko. McCoy ang tawag nila sa akin, Mark Anthony Reyes. 22 years old na po ako at gaya ng karamihan sa mga working student, sanay na ako sa dalawang mundong sabay ko kailangang panindigan. Eskwela sa umaga, trabaho sa gabi. Nag-aaral po ako ng Information Technology sa isang university dito sa Laguna. Hindi po ako honor student pero pinipilit kong hindi bumagsak. Gabi-gabi pumapasok ako sa 7-Eleven na malapit sa mga dorm at karinderya. Pero ang pinakakatabi talaga niya ay yung luma at medyo madilim na morgue. Sa totoo lang, ayoko naman talaga sa night shift. Mas tahimik, oo, pero mas mahaba ang gabi. Mas mabigat sa katawan at mas marami kang mapapansin na hindi mo naman madalas pinapansin sa liwanag ng araw. Nakatira po ako sa isang lumang apartment. Sa likod lang rin ng convenience store. Isang kwarto, manipis ang pader at palaging may amoy mantika mula sa kabilang unit na nagbebenta ng kwek-kwek. Pero mura po ang renta, malapit sa school, malapit sa trabaho. Kaya tiniis ko na lang. Wala rin naman akong kasama, yung pamilya ko po nasa Rizal at wala akong girlfriend o ka-close na kaklase. Tahimik po talaga akong tao, Sir Jupiter. Hindi ako pala kwento, hindi rin ako naniniwala agad sa kung ano-anong kwento ng multo. Ang dami ko na po kasing narinig, lalo na sa mga tindahan na bukas buong gabi. Pero po ang motto ko palagi, trabaho lang, uwi, aral, tulog, ulit. Hanggat hindi ako ginagambala, hindi ko rin sila papansinin. Pero nitong mga huling linggo, parang mas madalas akong ginagambala at hindi ko agad na-realize na ganun na pala talaga. Sa unang buwan ko sa night shift, halos hindi ko na namalayan ang pag-ikot ng oras. Sa totoo lang, mas madali siyang tiisin kaysa sa inaasahan ko. May sariling katahimikan ng madaling araw. Yung tipong kahit iilang buwan ka nang gumigising at nagtatrabaho habang tulog ang mundo, pero parang hindi ka pa rin sanay. Pero ayos lang po kasi tuloy pa rin ang pasok ng sahod at yun naman talaga ang habol ko. Karaniwan, Sir Jupiter, yung mga dumadaan sa store ay mga estudyanteng pauwi mula inuman, delivery riders na nagkwekwentuhan habang nagkakape o construction worker na naghahanap ng instant noodles bago umuwi. Yung tipong kahit anong antok mo, mapapaisip kang, buti pa sila gising para magpahinga. Ako gising para magtrabaho. Pero kahit paano, may mga pattern akong napansin. Hindi ko agad pinansin kasi parang wala lang din naman sa una. Tulad ng may isang lalaking laging dumadaan tuwing 2:45 a.m. Nakaitim palagi. Hindi bumibili pero dumadaan sa harap ng glass door tapos sandaling titigil. Parang titingin sa loob. Tapos aalis din. Hindi po siya kilala ng ibang crew. Nagtanong ako minsan, sabi ng kasama ko sa previous shift, ay, basta ignore mo lang yung mga yan. Ganyan talaga dito tuwing madaling araw. So ako naman, tumango lang kasi baka nga totoo at ako lang ang baguhan. May mga kwento na rin akong narinig mula sa mga naunang crew. Wala raw gabing walang dumadaan na bangkay sa morgue diyan sa tabi. Minsan diretso mula sa ospital, minsan dinadala ng mga van. Ang dating sa akin noon, normal lang naman yun. Pero habang tumatagal ako sa shift na to, parang may kung anong hindi tama. Hindi ko agad naisip na baka hindi lahat ng dinadala sa morgue ay natutulog na ng buo. Minsan habang naglilista ako ng inventory, may maririnig akong parang naglalakad mula sa likod ng shelves. Hindi naman hakbang talaga pero parang pagdampi ng tsinela sa tiles. Kapag sisilipin ko, wala.
Akala ko baka may pumasok na bata o baka may naligaw na customer. Pero wala ring makikita sa CCTV playback. Ang iniisip ko pa rin, baka delay lang sa camera or pagod lang siguro ako. Gutom o baka kulang sa tulog. Isang gabi may batang babae na naupo sa gilid ng Slurpee machine. Tahimik siya at nakatingin lang sa akin, parang antok na antok. Suot niya ang isang lumang pink na bestida. Hindi ko siya kaagad kinausap. Akala ko anak ng isang tambay o ng 24/7 na karinderyang malapit o baka pulubi. May isang oras na siyang nandoon. Nung mapansin kong hindi siya lumalapit kahit may ibang customer, nilapitan ko. Okay ka lang? Tanong ko. Tumango lang siya, tapos nagpatuloy sa pag-upo. Maya-maya, wala na siya. Wala ring lumabas sa pintuan. Isip ko, baka sinundo. Baka hindi ko lang napansin. Ilang araw pa ang lumipas bago ko siya muling nakita. Parehong oras, parehong pwesto. Madalas ko rin makita yung taong tumatayo sa labas na hindi pumapasok. Tititig lang, tapos mawawala rin. Iniisip ko rin na palaboy na walang pambili. Kaso naalala ko yung crew dati na nag-resign bigla. Hindi na nagpaalam. Bago siya umalis, tinapik lang niya ako at bumulong. Makoy, huwag kang lalabas kapag may nakatayo sa harap kahit pamukhang tao. Sa isip ko, ano raw? Baka sinusubukan lang akong takutin bilang baguhan. Kaso, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, parang hindi naman ako ang klase na madaling matakot sa mga kababalagan. Lahat po ng ito, Sir Jupiter, tinis ko. Wala naman kasing direktang nangyaring masama. Hindi ako sinasaktan. Pero isang gabi, simple lang yung nangyari. Pero doon nagsimula ang hindi ko maalis sa isip. Nag-aayos ako ng mga paninda sa chiller. May isang bote ng tubig na nahulog kahit hindi ko tinatamaan. Napatingin ako agad sa paligid. Wala naman tao. Kinuha ko ulit, inilagay, tapos lumingon ako saglit para kunin ang susunod. Pagharap ko ulit, nakabukas na ang pinto ng chiller. Hindi ko alam kung may hangin o static lang ba, pero ang weird lang kasi hindi naman siya bumubukas ng ganon kadali. Mula noon, parang mas lumalim ang katahimikan ng gabi. At yun po ang dahilan kung bakit ako nagsusulat ngayon, kasi gabi-gabi parang mas lumalapit, mas tumatagal, mas nagsisimula ng magparamdam. At parang may isa sa kanila na ayaw akong paalisin. Sir Jupiter, noong una akala ko isang beses ko lang makikita yung bata. Pero parang habang tumatagal, mas dumadalas yung pag-upo niya sa gilid ng Slurpee machine. Hindi siya nangiistorbo, hindi rin siya humingi, pero palagi siyang nandun. Tahimik, nakatingin, parang may hinihintay. Gabi-gabi, halos eksaktong 3:00 Gs ng madaling araw, nakaupo lang siya sa malamig na sahig. Suot pa rin yung lumang pink na bestida. Hindi ko lang masabi kung anong klase. Hindi ko rin alam kung ako lang ang nakakakita, pero sa CCTV, minsan kita siya, minsan wala. May isang gabi nga po nag-review ako ng playback kasi akala ko naiwan siya sa loob. Kitang-kita sa camera na nakaupo lang siya sa Slurpee machine. Pero paglipat ng frame, wala na. Sinubukan kong tanungin yung ka-duty ko si Jerome kung may napansin siya. Sabi niya wala raw siyang nakikitang bata. Tawa pa nga siya eh. Ikaw ha, baka puyat ka lang o baka ibang bata yan. Natawa na lang din ako. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi po siya nakakatawa. Napapatanong na ako kung sino ba talaga siya at mas mabigat pa, bakit palagi siyang nandito? Noong isang gabi, hindi ko na napigilang abutan siya ng lemon square cheesecake. Hindi naman siya kumibo. Tiningnan lang niya ako sa kadahan-dahang itinabi. Parang sanay siyang nagmamasid lang.
Mula noon, palagi na akong may tinatabing pagkain sa tabi ng Slurpee machine tuwing 3:00 para sa kanya. Kahit hindi niya kunin, basta andun lang. Ewan ko, baka kasi kung may pagkakataon siyang magutom, gusto kong alam niyang may para sa kanya. Hindi ko siya tinatrato na multo, ang turing ko sa kanya, parang kapatid. Kasi po, Sir Jupiter, meron akong kapatid na babae, si Marian. Bata pa lang ako noon nang pumanaw siya. Nasagasaan. Hindi na po naagapan. Ako po yung panganay pero hindi ko maalala kung nakita ko ba siyang nakaburol. Baka bata pa ako masyado. Pero minsan naiisip ko, paano kung siya yun? Paano kung si Marian yung sinusundan ako gabi-gabi? Paano kung gusto niya lang maramdaman na may natitirang pamilya? Napapaisip na rin ako minsan kung ako lang ba ang nagiging emosyonal. Baka nga over-fatigue lang, pero kahit anong paliwanag hindi mabura yung presensya niya. At hindi lang siya. Minsan habang nililinis ko yung coffee station, parang may taong nakatayo sa likod ko. Minsan sa gilid ng mata ko, may nakakita akong nakauniforme ng nurse. Sabi ng ibang crew dati, normal lang yan dito, sanayan lang talaga. Hindi naman ako madaling matakot. Hindi naman ako takot, pero paano mo masasanay ang sarili mo sa mga presensyang hindi mo maipaliwanag? May isang madaling araw, napansin kong basa ang sahig sa tapat ng Slurpee machine. Nisip ko baka may customer na nakatapon ng soft drinks o Slurpee. Pagbalik ko sa counter, nandun na naman siya. Tahimik. Nakatingin lang, parang nagpaalam saglit at bumalik. At yun ang mas nakakatakot, Sir Jupiter. Hindi siya nanggugulat. Nandyan lang siya, palagi, sa parehong oras, sa parehong pwesto. Isang gabi, sinubukan ko siyang kausapin ng mas matagal. Anong pangalan mo? Tanong ko habang nilalagay ko sa harap niya ang isang Slurpee cup. Nilagyan ko pa nga ng pangalan, Marian. Ewan ko kung bakit yun ang isinulat ko, parang kusang lumabas. Tiningnan niya lang ako, tapos tumango. Hindi niya kinuha ang Slurpee, pero dahan-dahan siyang ngumiti. Ngiti na parang pilit, alam mo yung ngiti na hindi mo alam kung masaya ba o may hinanakit. Kinilabutan ako noon, Sir Jupiter. Hindi dahil nakakatakot yung ngiti, kundi dahil sobrang tahimik ng buong store. Dinig ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko. May isa pang gabi habang nagre-refill ako ng yelo sa Slurpee machine, biglang nag-brown out ng mga 5 hanggang 10 segundo. Walang tunog, walang galaw. Pero naramdaman ko yung malamig na hininga sa batok ko. Para bang may nakatayo sa mismong likod ko. Pagbalik ng ilaw, wala. Pero may markang parang kamay sa malamig na salamin ng chiller. Isang beses may narinig akong parang mahinang iyak galing sa likod, sa may area na malapit sa freezer kung saan nakastock ang mga hindi pinapakitang item. Tumingin ako sa CCTV. Wala. Nung sinilip ko, wala rin. Mas naging madalas yung mga nakatambay sa labas. Minsan tig-isa lang, minsan parang grupo. Pero hindi sila sabay sa oras. May nakatayo ng 2:15, may nakaupo hanggang 4, pero hindi sila nagkakatinginan. Parang kanya-kanyang mundo. At yun ang mas nakakakilabot. Parang lahat sila may hinihintay. O baka ako ang hinihintay. Minsan habang nagkakape ako sa break area, hindi ko maalala kung anong araw na ba. Akala ko Friday. Pero Wednesday pa lang pala. Akala ko si Jerome ang ka-shift ko, pero Tuesday pa pala. At ako lang mag-isa. Para kasing may mga shift na lumalampas lang sa isip ko, parang hindi ko na naalala kung anong nangyari. Hindi ko po ito masabi kahit kanino, Sir Jupiter.
Hindi ko rin alam kung anong klaseng tulong ang kailangan ko. Pero siguro kaya ako nagsusulat ngayon ay dahil hindi ko na rin alam kung ilang gabi na akong natutulog na may nakakasilip sa akin habang nakaupo sa counter. Oo, tuloy pa rin ang buhay. Pasok pa rin ako. Trabaho pa rin. Aral pa rin kahit puyat. Pero gabi-gabi na lang, may presensya akong hindi na maalis at parang araw-araw mas tumitindi yung pakiramdam na hindi ako ang nagbabantay sa store. Parang ako na ang binabantayan. Hindi ko po alam kung ano ang tawag sa nararamdaman ko pero parang nilalapit ako sa isang bagay na hindi ko naman hinahanap. Nagsimula po ang gabi na yon na parang normal. Walang gaanong customer, walang delivery, tahimik ang shift. 2:00 pa lang tapos ko na ang restock. Nakaupo na lang ako sa counter, hawak ang ballpen. Nagsusulat-sulat sa scratch paper habang inaantay ang 3 a.m. na break ko. Maya-maya, pumasok yung hangin galing sa likod. Maingay po yung glass door. Bahagya itong bumukas. Tumingin ako agad sa monitor. Walang tao sa labas. Kaya bumalik ako sa pagsulat. Pagangat ko ng tingin, nandun na siya. Hindi siya dumating galing sa labas. Wala rin akong narinig na hakbang, pero nandun na siya, yung batang babae. Nakaupo sa harap ng counter. Hindi sa gilid ng Slurpee machine. Diretso sa harapan ko, malapit, mas malapit kaysa sa dati. Ang itsura niya pareho pa rin, pero may kung anong nabago. Parang mas madumi na yung bestida niya at mas manipis ang buhok. Tiningnan ko siya. Tahimik lang, hindi siya kumikilos. Parang laruan na naiwan sa gitna ng sahig. Uy! Mahina akong sabi. Hindi ko alam kung bakit. Parang reflex lang. Parang kapag may batang nawawala sa mall. Ngumiti siya, katulad noong dati. Pero yung ngiti ngayon, Sir Jupiter, parang pagod, parang may sakit at parang gusto niyang may magsabi na tama na. Paglingon ko sa kanan para kunin yung Slurpee na naiwan ko sa gilid, wala na siya. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Pero yung likod ko malamig na parang binuhusan ng yelo. Tumayo ako, tumingin sa CCTV. Wala. Balik ng footage. Walang bata, pero yung upuan sa harap ng counter gumalaw. Bahagya ba? Parang may umalis. Isang madaling araw dumating si Mang Edgar, yung taga-morgue. Karaniwan naming customer yan tuwing 3:30 a.m. Palaging bumibili ng kape at sigarilyo bago pumasok. Pero noong gabing yun, iba ang itsura niya. Mas tahimik. Maputla. Bago po ba dinala? Tanong ko habang pinapunch yung order niyang kape. Bata. Sagot niya. Maikli. Napatingin ako. Babae. Hit and run. Dinala kanina mga 2:30. Hindi ko alam kung anong kumurot sa dibdib ko. Mga ilang taon po? Tanong ko. Mga 7, 8, hindi ko sigurado. Sabi ng pulis, di ma-identify. Iniwan lang daw sa tabi ng kalsada. Naka-pink na bestida. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Nanigas lang ako sa kinatatayuan ko. Pinilit kong kumilos ng normal. Inabot ko kay Mang Edgar ang kape, ngumiti kahit pilit. Tapos tinuloy ang trabaho ko. Habang inaayos ko yung display ng chichirya, may nahulog na bote ng tubig mula sa shelf. Hindi naman malakas, pero sapat para mapalingon ako. Walang customer. Wala ring tao sa paligid. Kinuha ko ang bote. Ibinalik. Tumingin ako sa monitor. Wala namang pumasok o lumapit. Akala ko tapos na, pero ilang minuto lang. Narinig ko yung tunog ng refrigerator door na bumukas ng kusa. Pagtingin ko, bahagyang nakabukas ang pinto ng chiller ng inumin. Nilapitan ko agad.
Walang tao. Sinilip ko sa loob, baka may sumabit na bote o may stock lang na nakausli. Pero ayos naman lahat. Pagbalik ko sa counter, nakita kong umikot mag-isa ang Slurpee machine kahit off ang switch nito. Alam kong off kasi ako mismo ang nagpatay para mag-defrost kanina. Kinagabihan sa apartment ko habang nagsusulat ako ng notes sa laptop, naramdaman kong parang may nakaupo sa kabilang dulo ng kama. Mabigat, hindi ingay ang narinig ko kundi yung mismong kutsyon na lumubog. Tiningnan ko. Walang tao. Pero nandun yung marka. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga ng malalim. Nang ilawan ko ng cellphone, wala na ulit. Paulit-ulit kong iniisip kung hanggang ba sa dorm ko ay sinusundan na ako. Pero hinayaan ko na lang at itinulog. Wala naman mangyayari kung matatakot ako. Kinabukasan, madaling araw, pagbalik ko mula CR, may nakita kong anino sa sahig. Hindi akin. Hindi rin galing sa labas. Maliit lang, parang sa bata. Pero pagharap ko, wala naman. May gabi rin na habang naglilinis ako ng counter, may narinig akong tunog ng tawa. Mahina, manipis. Tawa ng bata. Akala ko may pumasok. Pag-check ko, sarado ang pinto. Walang tao, walang notification sa monitor na may dumaan. Pero andoon yung echo ng tawa. Parang dumaan sa loob ng aking tenga. Nung isang araw, nakalimutan kong itabi yung pagkain sa Slurpee machine. Pagbalik ko para ayusin, nakita kong may basang marka ng maliit na paa sa sahig. Mula sa harap ng chiller, papunta sa gilid ng machine. Wala namang ulan. Wala ring bata. Basang yapak lang na dahan-dahang nawawala sa tiles habang tinititigan ko. Mas madalas na akong magkamali sa cash register. Parang palaging may gumagambala sa concentration ko. Isang beses akala ko may nagsabi ng, "Kuya," mula sa likod. Pero paglingon ko, wala. Paulit-ulit sa parehong tono. Minsan pa nga kahit habang nagluluto ako ng noodles para sa sarili ko sa likod, parang may mata na nakatitig mula sa stock room. Hindi ko alam kung guni-guni lang. Lalo akong kinabahan isang gabi nang mapansin kong tila sumusunod sa akin yung tunog ng tsinelas na maliliit ang hakbang. Parang sinasadyang ipaalala na hindi ako nag-iisa. At sa mga pagkakataong yun, parang unti-unti na rin nagbabago yung batang babae. Hindi na lang siya basta nakaupo. May gabi na nakikita ko siyang nakatayo na nakatalikod. Minsan nasa gilid ng freezer, minsan nasa labas ng glass door, pero palaging nakatingin. Hindi sa akin, kundi sa loob. Parang may inaantay pa siyang iba. Hindi ko na alam kung pang ilang gabi na ba ito. Bawat shift, parang inuulit-ulit ang isang bangungot na ayaw lumubay. Nitong nakaraan, sinubukan kong balikan yung CCTV footage. Akala ko kasi baka hindi lang pagod o guni-guni ang lahat. Gusto kong makita kung meron nga ba talaga akong kasama sa shift kahit wala akong katrabaho. Doon ko napansin, tuwing 3:00 Gs, eksakto, may isang frame sa camera na nag-glitch. Laging doon sa angle ng Slurpee machine, sa mismong lugar kung saan palaging nandoon yung batang babae. Pina-slow motion ko. Pinili kong tingnan kung may pattern. At nakita ko nga. Bawat araw laging may bahagi ng footage na parang nawawala ang ilaw. Pero hindi sa buong store. Parang shadow lang na dumaan. Minsan may saglit na lumilitaw ang imahe ng batang nakatingin sa kamera mismo.
Isang frame lang, tapos wala na. Hindi ko alam kung bakit pero napadpad ako sa mga lumang footage mga 2 linggo bago ko pa siya unang napansin. Doon ko nakita ang mas nakakagimbal. May mga ibang tao sa footage na hindi ko naaalala o kaya naaalala ko pero sila yung mga bigla na lang nawawala. Tulad ng babaeng naka-uniform ng nurse na ilang beses lumalakad mula stockroom papunta sa harap. Pero hindi naman namin staff. May lalaki naman na nakaangkas uniform na lumilitaw sa tapat ng chiller pero wala siyang anino. At ang pinaka nakakagulat, may isang bata, hindi po yung pink ang bestida, kundi puting suot. Nakahiga sa sahig habang umaandar ang shift ko. Pero hindi ko siya nakita kahit minsan. Parang may mga nilalang sa loob ng convenience store na ito na tumatambay dito. Minsan habang nagkakape ako sa break area, naalala ko ang kapatid kong si Marian. Bata pa ako noon, mga 8 taong gulang. Siya mga 4 na taong gulang. Paborito niya yung pink na damit na may cartoon na pusa sa gitna. Isang araw habang naghihintay kami ng nanay sa labas ng sari-sari store, may dumaan na kotse. Mabilis, walang preno. Hindi ko na naalala kung paano nangyari basta bigla na lang siyang nawala. Ang natatandaan ko lang ay ang pink niyang damit, ginugupit ng paramedic sa kalsada. Hindi na kami ulit naging buo. Ang nanay ko tila naging ibang tao. Ako naging tahimik. At si Marian nanatiling alaala. Kaya siguro hindi ko basta-basta matanggihan yung batang palaging bumabalik. Baka kasi si Marian nga, o baka dahil hindi ko siya nailigtas noon, gusto kong makabawi kahit sa multo lang na parang kapatid ko. Pero habang lumalalim ang gabi, parang hindi lang si Marian ang nandoon. May isang gabi, nakita ko ang manager ko sa monitor. Nakaupo siya sa counter. Kaharap ang isang customer. Tiningnan ko ang oras, 3:10 a.m. Pero hindi siya naka-duty. Ako ang duty noon at wala akong natandaang may pumasok na customer ng ganung oras. Kinabukasan, tinanong ko siya kung dumaan ba siya nung madaling araw. Umiling siya, sabay sabing, "Matagal na akong di mo bibisita sa gabi. Bakit, may kailangan ka ba?" Hindi ko na lang sinabi. Baka isipin niyang napupuyat na ako ng sobra. O baka alam niya. Baka kaya ayaw niyang bumalik dito tuwing gabi. Dumating ulit si Mang Edgar, yung taga-morgue, pero hindi siya bumili agad ng kape gaya ng dati. Umupo siya sa isang gilid. Tahimik. Tinanong ko siya kung okay lang siya. "Baka kasi nasanay na sila sa iyo." Mahina niyang sabi. "Sino po?" "Yung mga tumatambay dito na kaluluwa." Tahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero sa dami ng gabi na napagdaanan ko, sa dami ng beses kong nakita yung bata sa gilid ng Slurpee machine, sa dami ng beses kong naramdaman ang iba't ibang presensya dito sa mga aninong nasa gilid ng mata ko, ewan ko kung may punto siya o niloloko ko na lang ang sarili ko. "Seryoso po kayo?" Tanong ko, halos pabulong. Tumangulang siya tapos sinapo niya ang batok niya, parang pagod na pagod. Ang sabi niya, hindi raw lahat ng bangkay ay matahimik na agad. May mga katawan daw na kahit malamig na, ramdam mo pa rin na may galit o takot o hinanakit, kaya hindi pa nila kayang bumitaw. Unfinished business, ika nga nila. Minsan daw may batang lalaki na dinala bandang 2:00, biktima ng pagkalunod sa ilog. Pero habang inililipat raw nila sa mesa, biglang bumigat ang paligid. Nagsimulang mag-brown out ng sandali. May ilang pagkakataon pa raw na sa gitna ng trabaho niya may naririnig siyang umiiyak sa kabilang silid. Wala naman tao roon. May isang beses iniwan niya lang ng saglit ang isa sa mga bangkay, isang babae, bata, sakitin daw, para kunin ang form sa drawer.
Pagbalik niya, nakalabas ang isang kamay mula sa ilalim ng puting tela. Hindi niya ito iniwan ng ganun. Sigurado daw siya. At mula raw noon may presensang tumabi sa kanya tuwing gabi. Hindi man nagpapakita pero palagi daw andun. Minsan nararamdaman niyang parang may nakasilip sa pagitan ng blinds sa may bintana. Minsan parang may humahawak daw sa likod ng batok niya habang naglalakad siya papunta sa storage room. Sabi pa niya, may ilang kaluluwa raw na parang ayaw lumayo sa katawan nila. Parang ayaw pa nilang maniwala na tapos na ang lahat. At dahil siya ang huling humahawak sa kanila bago sila tuluyang isara sa kahon, siya na rin daw ang unang nakakaramdam ng bigat na dala nila. May isang matanda raw natagpuang walang pangalan sa tabing kalsada, walang kamag-anak, na ilang araw bago makremate, lagi niyang naririnig ang hininga nito sa silid kung saan naka-freezer. Parang humihinga pa. Parang hindi pa handa. At Sir Jupiter, habang kinikwento niya to, napatingin siya sa pintuan ng 7-Eleven. Walang tao, pero ilang segundo siyang nanahimik. Tapos tinapik lang niya ang mesa, tumayo sabay sabing, "Buti nga andito itong convenience store sa tabi ng morgue. Kasi kahit paano, may pahingahan sila na parang buhay pa sila." Pag-alis niya, naiwan akong tulala. Hindi dahil takot ako, kundi dahil parang mas nauunawaan ko na kung bakit gabi-gabi parami ng parami ang nararamdaman kong presensya. Paulit-ulit siyang tumatakbo sa isip ko, kahit anong pilit kong ibaling sa inventory list, sa restock ng store o sa pag-aayos ng cash drawer. Kasi kung iisipin mo, parang biro lang, di ba? Parang kwentong lasing o kwentong gabi na galing sa taong mahilig sa kababalaghan. Pero hindi yun ang tono niya. Hindi po siya nakangiti. Hindi siya nagbibiro. Para bang matagal na niyang alam. At ngayon lang niya sinabi nang maunawaan ko na. At doon ako nagsimulang magtanong, paano kung tama si Mang Edgar? Paano kung itong 7-Eleven na ito ay hindi lang convenience store, kundi parang waiting area? Isang lugar kung saan dumadaan ang mga hindi matahimik na nakahiga sa morgue. At ako, bilang tanging taong gising sa gitna ng dilim, ako ang nasisilungan nila. Isang gabi habang nag-aayos ako ng coffee station, napalingon ako sa reflection sa salamin. Wala naman talagang tao sa likod ko, pero ang nakita ko sa salamin, hindi ako sa panahong ito. Mas payat, mas maputla, walang suot na uniform, wala ring mukha. Isa lang siyang anino na kasing taas ko, nakatayo sa parehong pwesto. Nag-blink lang ako. Nawala ito. Pero hindi ko makalimutan. At simula noon parang may bahagi na ng sarili kong anino na hindi ko na kilala. Sir Jupiter, ang nakakakilabot sa lahat, hindi yung multo, hindi yung CCTV, at hindi yung mga tunog o pagkilos ng mga bagay. Sabi ko naman po, hindi ako madaling takutin. Ang tunay na kinatatakutan ko ngayon ay ang ideya na baka sa tagal kong na-expose sa kanila, unti-unti na rin akong nagiging isa sa mga naghihintay lang dito. Parang hindi na ako makauwi ng buo. Parang kahit anong pag-uwi ko sa apartment, may bahagi ng kaluluwa ko na naiwan sa loob ng 7-Eleven. Nakaupo sa likod ng counter, nagbabantay pa rin. At tuwing bumabalik ako sa trabaho kinagabihan, parang bumabalik lang ako sa parte ng sarili kong hindi ko na hawak. Isang gabi, bandang 2:00, napansin kong nakabukas ang pinto ng storage room. Hindi ko naman ito binuksan. Hindi rin ito madaling bumukas kasi medyo sira na ang lock. Nang lapitan ko para isara,
may narinig akong kaluskos sa loob. Para bang may gumagalaw na kahon o bote na nagagalaw sa shelf. Jerome? Tawag ko kahit alam kong wala siya roon. Walang sumagot. Binuksan ko ng buo ang pinto. Sinilip ko ang loob. Wala. Pero amoy na amoy ko ang luma at panis na hangin. Yung amoy na parang hindi mo alam kung galing ba sa freezer o sa bulok na tela. At habang nakaawang pa ang pinto, may malamig na hangin na humaplos sa batok ko, kasunod ang boses ng batang babae. Kuya, wag mo ko iiwan. Napaatras ako. Napalunok. Hindi ako sigurado kung guni-guni lang o may nagsalita nga. Pero sa takot ko, hindi ko na sinara ang pinto. Tumakbo ako pabalik sa counter. Doon ko lang napansin na naka-freeze ang CCTV monitor. Hindi gumagalaw, blank ang screen. Tiningnan ko ang relo ko. 2:30, eksakto. Maya-maya may pumasok na lalaki. Hindi ko nakita ang mukha kasi nakahood. Diretso sa shelf ng soft drinks. Kinuha ang isang bote, pumunta sa counter. Tahimik lang siya, hindi umiimik. Hindi rin humaharap. Iniabot niya ang pera. Malamig na parang nababad sa yelo. Nang subukan kong tingnan ang mukha niya, wala. Hindi lang po madilim. Wala talaga. Parang literal na butas lang ang nasa ilalim ng hood. Pag-alis niya, hindi ko na nakita ang pagbukas ng pinto. Pagtingin ko sa CCTV playback, wala rin siyang entry. Pero naroon ang bote ng soft drinks. Binayaran niya, naiwan ang resibo. Pero siya, parang hindi siya dumaan sa mundo ng buhay. Naisip ko, baka kailangan ko ng magdasal, magsindi ng kandila. Kaya kinabukasan bumili ako ng maliit na krus sa may simbahan malapit sa campus. Nilagay ko sa gilid ng counter. Nagsindi rin ako ng maliit na kandila tuwing break time ko. Itinatago ko sa ilalim ng table. Pero Sir Jupiter, nung sumunod na gabi, wala na ang kandila at yung krus, baliktad na. Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi ako o yung mga hindi ko nakikita. Dumating ulit si Mang Edgar kinabukasan. Tahimik lang siya. Hindi na siya umupo. Inabot lang niya ang sukli. Tapos sabay sabing, may dinagdag na naman sila kagabi. 2. Babae. Hindi daw sabay namatay pero sabay dumating. Namatay ata pagkatapos ng magparty sa club. May pamilya po ba sila? Tanong ko. Yung isa lang. Yung isa wala pang kumukuha. Mga bandang 2:30, may pumasok na 2 babae. Nagpanggap ako na abala sa pag-type ng report sa system. Wala sa kanila ang mukhang dapat gumagala ng ganoong oras. Pareho silang nakaitim, parehong basang-basa ang buhok. Yung isa maputla ang balat, yung isa naman may pula sa kaliwang balikat. Hindi ko mawari kung dugo o pintura pero sariwa pa. Dumiretso sila sa beer fridge. Kumuha ng San Mig Light. Tumayo lang sila sa harap ko habang binabarcode ko ang mga bote. Hindi sila nagsasalita. Hindi rin sila nagkatinginan. Parang hindi sila magkasama. Pero sabay sila sa lahat ng galaw. Nang iniabot ko ang sukli, hindi kinuha nung isa. Nakatingin lang siya sa akin, parang iniintindi ang mukha ko. Saka nagsalita, "May oras ka ba?" Tumango ako. Hindi ko kayang magsalita pero napansin ko, wala silang anino sa sahig. At Sir Jupiter, hindi tumunog ang bell ng pinto nung pumasok sila. Pero nung lumabas sila, dun lang tumunog. Sa CCTV, walang record na may pumasok o lumabas na mga babae. Pero yung beer na kinuha nila, wala na rin sa inventory. Pagbalik ko sa counter, may iniwang maliit na papel sa ibabaw ng drawer, parang pinunit mula sa resibo. "Salamat,
sa pagpansin. Isang madaling araw, sinubukan kong kontakin sa campus guidance office. Iniwan ko lang ang message sa email nila. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Pero hanggang ngayon, wala pang sagot. Baka natakot o baka hindi nila alam kung paano tutulungan ang taong hindi sigurado kung gising pa ba siya o patay na. Sinubukan ko na ring mag-resign pero hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi natutuloy. Parang may laging hadlang. Yung biglang mawawala ang signal kapag tatawag ako sa manager. Biglang may emergency o kaya sa tuwing nag-uumpisa akong gumawa ng resignation letter, nawawala ang file. O hindi ko natatapos. Parang may pumipigil. Hanggang dumating ang isang gabi. Nagising ako sa loob ng 7-Eleven. Pero nandoon ako. Suot ang uniform, hawak ang listahan ng inventory. At yung Slurpee machine, umaandar kahit wala naman dapat nakasaksak. Sa gilid nito may nakaupo. Nakatingin lang sa akin. At sa sandaling yun, Sir Jupiter, alam kong hindi na ako sigurado kung ilang gabi na akong nandito. Kung ilang gabi na akong hindi umuwi. At baka nga hindi na rin ako sigurado kung buhay pa ba talaga ako. Sir Jupiter, mula nung gabing yun parang mas naging malinaw sa akin kung anong klaseng lugar talaga ang pinasok ko. Hindi na ito basta convenience store sa tabi ng isang morgue. Para siyang waiting area. Hindi lang ng mga patay kundi ng mga kwento. Mga kwento na hindi pa tapos. At sa kung anong dahilan, ako ang nakikita. Ako ang nakakaramdam. Hindi ko na matandaan kung kailan huling naging tahimik ang gabi ko. Kahit pa walang customer, kahit pa walang dumadaan, parang laging may ingay. Yung ingay na hindi mo maririnig pero ramdam mo. Ingay na parang hinanakit, parang bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Minsan habang nililinis ko ang coffee station, mararamdaman ko na lang na may malamig na hangin na dadaan sa may batok ko. Paglingon ko wala naman, pero yung cup sa gilid ng dispenser, gumulong paalis. Minsan may lalaglang na sachet ng asukal kahit walang hangin o biglang titigil sa pag-ikot yung Slurpee machine kahit hindi pa tapos ang cycle. May mga gabi na habang sinusulat ko ito parang may mga mata na nakatingin mula sa likod ng shelves. Minsan naman habang nagsastack ako ng soft drink sa chiller, papapansin kong may reflection na hindi sa akin. May anino pero wala namang tao sa likod ko. Ilang beses ko na rin nakita yung pink na bestida na humahawi sa kanto ng shelf. Pero paghabol ko, wala. Pero ang pinakakakaiba, Sir Jupiter, ay yung pakiramdam na hindi lang ako binabantayan, kundi tinatanggap na nila ako. Dumalas ang panaginip ko tungkol sa batang babae, pero sa panaginip hindi na siya sa 7-Eleven. Nasa loob na kami ng morgue, sa hallway, sa loob ng freezer. May malamig na hindi ko maipaliwanag pero hindi rin nakakatakot. Pero sa bawat panaginip, hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Sa store, napansin kong mas matagal nang nananatili yung mga kaluluwang dati saglit lang kong dumaan. May matandang lalaki na palaging nasa tapat ng instant noodles. Tititig lang, parang nag-iisip kung anong flavor ang kukunin. Minsan, may babae na nakaupo sa kanto, hawak ang rosaryo. Pero hindi gumagalaw ang bibig niya. Hindi ko na alam kung sino sa mga customer ang buhay pa at sino na lang ang alaala. Nagsimula na rin akong makaramdam ng pagbabago sa sarili ko. Mas mahina akong kumain, mas kaunti na rin ang tulog ko. Pero hindi ako hinahanap ng antok. Parang may ibang enerhiyang kumakapit sa katawan ko. Hindi ko masabi kung pagod lang o may inaangkin na sa akin ang lugar na to. Isang gabi nagising ako sa kalabit. Wala akong kasama sa kwarto. Pero ramdam ko yun, kalabit sa braso. Pagsilip ko sa relo, 3:00 Gs.
eksaktong oras na palagi kong nakikita yung bata sa gilid ng Slurpee machine. Paglingon ko sa paanan ng kama, wala siyang muka pero ramdam kong siya yon. Bumalik ako sa trabaho kinabukasan. Parang wala lang. Pero alam kong may nabago. Sa sarili ko, sa paligid, at lalo na sa relasyon ko sa mga hindi nakikita. Hindi ko na sila basta kinakatakutan. Pero hindi rin ibig sabihin nun na ligtas na ako. Habang sinusulat ko ito, Sir Jupiter, ramdam ko na ang katawan ko ay nandito pa rin. Pero ang isip ko, parang dahan-dahan nang lumulubog sa pagitan ng mundo ng buhay at ng mga naiwan. Parang yung glass door ng 7-Eleven nakabukas ng bahagya at kahit gustuhin kong isara ito, parang wala na akong kontrol. May isang huling insidente bago ako tuluyan na nagsimulang magduda kung kaya ko pa bang tumagal. Isang madaling araw, narinig ko ulit ang bell ng pinto. Pero wala akong nakitang pumasok. Pagtingin ko sa CCTV, may aninong dumaan. Mabilis parang hangin. Pero pag-rewind ko, may mukha. Mababaw lang, maputla, parang larawan ng isang babaeng may itim na belo. Kinabukasan, nakita ko sa ilalim ng counter ang isang ID. Luma na, kupas, basang-basa. Wala akong kilalang customer na nawalan ng ID, pero yung pangalan doon, pamilyar. Marian Reyes. Pangalan ng kapatid kong matagal nang patay. Bumigat ang dibdib ko, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung niloloko na ako ng utak ko o kung gising pa ba talaga ako. Pero may isang bagay ang sigurado, hindi ko na ito tinatakbuhan. Hindi na ako nagtatanong kung bakit sa akin ito nangyayari. Kasi alam kong may kailangan akong tapusin para sa kanila. At kung ang pagsusulat na ito ang huling alaala ko bilang si McCoy, bilang isang estudyanteng simpleng gustong makaraos, sana po'y marinig nyo. Kasi baka bukas, hindi na ako ang nagsusulat nito. Baka isa na rin ako sa mga nag-aabang sa labas ng glass door ng tindahan, naghihintay na may makakita. Hindi ko alam kung anong klaseng gabi ang bubungad sa akin. Wala na akong inaasahan. Sa dami ng gabi kong nakatambay sa loob ng tindahan, minsan ang pinakakinatatakutan mo ay hindi multo, kundi yung katotohanang baka wala ka na ring masabihang totoo. Pero nung gabing yun, hindi siya tumambay sa gilid ng Slurpee machine. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umupo. Sa halip, pumasok siya sa tindahan na parang bang may layunin. Tahimik siya. Basa ang suot. Madungis, parang hindi na siya yung batang dati kong nakikita. At sa unang pagkakataon, hindi ko siya tinawag na Marian. Hindi ko na rin naramdaman na kailangan pa. Tumayo lang siya sa gitna ng store tapos tumingin sa akin. Walang imik, walang galaw. Pero sa tagal naming nagkikita, alam kong may gustong sabihin yung tingin niyang yun. Hindi na rin ako nagtanong. Lumapit lang ako ng mahinahon. Parang may sariling direksyon ng katawan ko. Sa dami ng gabing kini-question ko kung ano ang totoo o hindi, ngayon lang ako nakaramdam ng malinaw na sagot. Nakatayo siya sa harap ng glass door. Tumingin siya sa labas, sa tabi ng convenience store, sa morgue. Doon ko naintindihan. Sinabi ko kay Jerome na lalabas lang ako saglit. Tumawid ako sa kalsada na walang sasakyan. Tahimik ang lahat. Pagdating ko sa harap ng morgue, nandoon si Mang Edgar. Nakaupo sa may kilid. Hawak ang termos ng kape pero hindi umiinom. Madalang siyang ganun, madalas diretso sa loob. May bago po bang dinala? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Tiningnan niya lang ako. Parang alam na niya kung ano ang susunod kong sasabihin. Saka siya tumango.
Wala, pero nandito pa yung batang na-hit and run, mga ilang araw na. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero humiling ako. Pwede ko ba siyang makita? Hindi siya nagtanong kung bakit. Tumayo lang siya, binuksan ang lumang pinto. Pumasok kami sa loob. Amoy formalin agad. Yung tipong kahit konti lang ang hininga mo parang may pait na lasa sa lalamunan. Sa loob ng silid, 3 stainless beds. Isa ang may maliit na katawan, balot ng puting tela. Sa bandang paanan nakasabit ang tag. Wala itong pangalan, walang impormasyon. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko alam kung kaya ko. Pero pinilit ko. Dinampian ko ng palad ang malamig na telang tumatakip sa kanyang katawan. Tapos marahan kong inangat. Babae, mga 7 hanggang 9 na taon. Maputla, may galos sa gilid ng ulo. Kaladkad ang braso, may bakas ng pagkaladkad. Namumutla ang labi pero higit sa lahat, suot niya ang pink na bestida. Parehong-pareho sa bata sa tindahan. Hindi ako gumalaw agad. Nanatili lang akong nakatingin. Parang lumiliit ang buong mundo sa paligid ko. Parang biglang hindi na importante ang gabi. Ang tindahan, ang pagod. Sa harap ko isang batang hindi kilala ng kahit sino. Isang batang iniwan ng mundo. Tinanong ko si Mang Edgar kung may pamilyang dumating. Wala pa rin. Hindi ma-identify yung bata eh. Sabi ng pulis, iniiwan lang sa gilid ng highway at wala pang tumatawag na naghahanap. Umupo ako sa bench sa labas. Tahimik lang, wala akong masabi. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman. Pero sa dibdib ko, mabigat. Mabigat yung alam mong ilang araw na siyang naroon. Malamig, tahimik, at walang naghahanap. Ilang minuto akong nakaupo hanggang sa parang kusa akong tumayo. Tumuwid ako pabalik sa tindahan at sa mismong counter, nag-google ako ng barangay page. Tiningnan ko kung may contact number. Tinawagan ko, walang sumasagot. Nag-email ako, nag-message sa Facebook page. Ginamit ko ang picture ng pink na bestida. Hindi ko na isinama ang mukha. Hindi ko rin kayang tingnan pa ng matagal ang mata niya sa litrato. Kinabukasan bumalik ako. Si Mang Edgar pa rin ang naka-duty. Tinanong ko kung may nagtanong. Wala pa rin daw pero pinayagan niya ako na muling tingnan ang tag sa paa. May incident report number. Ginamit ko yon para tumawag sa police station. May nakuha akong case officer. Nagpakilala ako bilang crew sa 7-Eleven. Sinabi kong may kaluluwang lumilitaw gabi-gabi sa tindahan. Siyempre, hindi ko sinabi ng ganun. Sinabi ko lang na baka may clue ako sa bata. Inilahad ko kung ano ang suot, anong oras siya dinala at anong eksaktong itsura. Nagulat ang pulis. Bakit mo alam lahat yan? Instinct lang po, sabi ko. Baka lang makatulong. Ilang araw ang lumipas. Paulit-ulit ko pa rin pinopost online ang tungkol sa batang nawawala. Hanggang isang hapon, may tumawag. Babae, umiiyak. Kayo po ba yung nag-post ng pink na damit? Opo. Pamangkin ko yun, nawawala siya simula pa noong Huwebes, 7 ang edad, may birthmark sa batok. Galing po siya sa tutorial center, hindi na nakauwi. Natigilan ako. Nanginig ang kamay ko pero sa loob-loob ko, alam ko, siya nga. Ibinigay ko ang detalye. Kinontak nila ang morgue. Sumunod ako kinabukasan. Andun ang pamilya. May dalang gamit, may mga yakap, umiiyak yung nanay. Tiningnan nila ang bangkay. Walang tanong, walang alinlangan. Siya to, sabi ng ina habang humahagulgol. Pinagpatuloy ang proseso.
Inayos ang papeles at inilibing ang bata. Sa mismong araw ng burol, hindi ako pumunta. Hindi ko alam kung dapat ba. Pero kinagabihan habang nasa shift ako, tumingin ako sa gilid ng Slurpee machine. Walang bata, walang anino. Tahimik ang tindahan. Pero para bang may hanging dumaan. Hindi malamig, hindi rin mainit. Basta magaan, parang yakap. Inisip ko, parang pasasalamat. At sa loob ng chiller, nakita ko ang Slurpee cup na dati kong inilalagay para sa kanya. Nakaupo sa gitna ng tray. Wala namang naglagay, pero andun siya. Walang pangalan, pero malinis. Sa CCTV, wala akong nakitang gumalaw. Pero parang alam kong yun ang huling paalam. Mula po noon, hindi na siya bumalik. Sir Jupiter, ilang buwan na rin ang lumipas simula nung gabing yun. Hindi ko alam kung paano ko tatawaging karaniwan ulit ang gabi, pero natuto na akong tanggapin na may mga bagay sa mundong di natin kailangang lubos na maintindihan para maramdaman. Graduating na po ako sa kurso kong Information Technology. Uy, congratulations in advance, Makoy. Mahirap pero kinaya. Kahit maraming gabi napuyat ako, hindi dahil sa exams, kundi dahil may kasama ako sa shift ng mga kaluluwa. At ngayong malapit na akong magpaalam sa buhay working student, napagdesisyonan ko na ring mag-resign sa 7-Eleven. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa trauma. Sa totoo lang, Sir Jupiter, mas natuto akong makinig. Mas natuto akong umintindi kasi ang totoo, karamihan sa kanila, saglit lang naman ang gusto. Kaunting atensyon, isang tingin, isang pakiramdam na hindi sila nag-iisa habang naghihintay na may tumanggap o kumuha sa kanila. May mga gabi pa ring may dadaan na hindi bumibili. May mga oras na parang may nakatayo sa labas, nakasilip lang. Pero hindi na ako sumusulyap na may kaba. Tinitingnan ko sila tulad ng pagtanggap ko sa gabi. Bahagi sila ng mundong tahimik pero hindi ibig sabihin wala silang kwento. Minsan, habang nagpapalit ako ng price tags sa chiller, nararamdaman ko pa rin yung biglang paglamig. Pero hindi na po ako umatras. Sa halip, tinatapos ko lang ang ginagawa ko kasi alam kong hindi nila sadya. Nariyan lang sila, naghihintay. May isang gabi rin, may babaeng nakaputi na pumasok. Tiningnan niya lang ang mga cup noodles. Hindi siya bumili. Umalis din. Pagtingin ko sa CCTV, wala siya sa playback. Ngumiti lang ako. Siguro gutom siya nung una siyang dinala sa kabila. O baka sanay lang siyang mamili kahit wala nang dapat bilhin. Ganun na ako ngayon. Hindi na ako yung makoy na takot lumingon. Ako na yung makoy na marunong makiramdam. Marunong magbigay ng tahimik na paggalang sa mga nilalang na nasa pagitan pa ng mundo at dulo nito. Ngayong huling linggo ko sa 7-Eleven, minsan napapaisip ako, paano kung wala akong pinansin? Paano kung hindi ko nilapitan ang batang babae sa Slurpee machine? Siguro baka hanggang ngayon, wala pa ring nag-uwi sa kanya. Baka ako pa rin ang binabantayan niya. Hindi bilang kuya, kundi bilang tanging nakapansin sa kanya. Maraming itinuro sa akin ang mga gabi sa tindahan. Hindi lang po tungkol sa inventory, hindi lang tungkol sa pasensya, kundi tungkol sa mga katahimikang may laman. Mga yapak na hindi humihingi ng sagot, kundi ng malasakit. At ngayong paalis na ako, dala ko lahat yun. Sa bawat trabaho kong darating, sa bawat bagong lugar, alam kong hindi ko iiwan ang gabi. Pero marunong na akong dumaan dito
ng may paggalang. Marami pong salamat, Sir Jupiter, dahil sa inyo na puwersa akong ilabas itong kwentong ito. Hindi para matakot ang makakabasa, kundi para maintindihan natin na minsan ang mga multo, hindi sila nagpaparamdam para takutin tayo. Minsan, gusto lang nilang marinig ulit ang sarili nilang kwento. At minsan kung mapalad ka, ikaw ang magiging tagapagsalaysay nila. Sa bawat istorya ng multo, palagi po tayong naghahanap ng dahilan. Anong gusto niya? Bakit siya nagpapakita? Pero minsan, hindi tanong ang kailangan nila. Minsan po sapat na ang simpleng presensya. Isang taong tatanggap na naririyan pa rin sila. At si Makoy, isang ordinaryong lalaking puyat, pagod at walang sino mang inaasahang magpakita ay naging tulay ng kanyang paglaya. Hindi dahil may espesyal siyang kakayahan, kundi dahil nakinig siya. Minsan pala sapat na yun, yung makinig, yung tumingin, yung makakita ng hindi pinapansin ng iba. Hindi lang po ng sumakabilang buhay na, kundi maging sa buhay pa. I give this a 10 out of 10. Dito po sa Sitio Bangungot, natututunan nating minsan ang mga kaluluwang ligaw ay hindi kailangan ng exorcism. Kailangan lang po nila ng panandaliang tahanan bago sila bumitaw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Laila. 35 years old at nagtatrabaho bilang isang call center agent. Matagal na ako sa industriyang ito. In fact, ito na ang naging trabaho ko pagka-graduate sa college. Nakakatatlong company na rin po ako at kasalukuyan ay dito ako sa Makati nagtatrabaho. Maayos naman ang sahod ko kaya't sa lahat ng pinagtrabahuan ko, dito ako nagtagal. Sa call center, marami ang kwentong katatakutan. Bukod kasi sa graveyard yung shift namin, maraming bagay din ang nangyayari dito na kami-kami lang ang nakakaalam. Isa po sa mga kwentong di ko makakalimutan ay nangyari sa former team leader namin. Itago na lang po natin siya sa pangalang TL Jim. Nung pumasok ako sa kumpanya namin 5 years ago, siya na ang naging TL ko. At sa totoo lang, thankful talaga ako to be part of his team. Siya yung masasabi kong born to be a leader talaga. Mabait, magaling mag-manage ng tao, understanding, at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan ang kanyang agents. Minsan nga, naiinis na rin ako kasi parang inaabuso na ng iba ang kabaitan niya. Palaging maganda ang stats ng team namin dahil motivated kaming magtrabaho upang masuklian ang kabutihan niya sa amin. Sir Jupiter, bukod sa pagiging mabait, marami rin ang may gusto kay TL Jim dahil hindi maikakailang may hitsura siya. Kung hindi nga lang siguro ako married, ay baka nagkagusto rin ako sa kanya noon. Ilang beses kong napansin ang mga babaeng nagpapakyut sa kanya sa floor. Pero loyal talaga si TL sa asawa niya. Kaya't hindi niya na siniseryoso ang mga nagpapapansin sa kanya. Isa yon sa mga bagay na hinahangaan ko sa kanya. Kaya hindi ako lubos na makapaniwala nang malaman kong may sikretong relasyon pala sila ng kaibigan kong si Melissa. Bago lang si Melissa sa kumpanya namin, siguro nasa 1 taon pa lang. Malaking age gap namin dahil 28 years old pa lang siya, pero hindi yun naging hadlang
sa pagkakaibigan namin. Mabuting tao naman kasi siya, responsable at matured mag-isip. Sir Jupiter, si Melissa yung tipo ng babae na pagpapasok sa production floor, mapapalingon talaga ang mga lalaki. Maganda, mestisa, matangkad at kahit hindi magsuot ng revealing clothes, sexy at attractive pa rin tingnan. Madalas ko pa nga siyang biruin na mag-model na lang siya instead na mag-call center. Pero kahit na sobrang ganda ng kaibigan ko, hirap pa rin akong paniwalaan. Napapatulan siya ni TL Jim. Sikreto ang relasyon nila at wala ni isa sa team namin ang nakakaalam tungkol dito. Hindi ka talaga magkakaroon ng hint na may something sa kanila. Hindi naman kasi sila sweet pag nasa prod o kahit sa mga team gathering. Sa katunayan, nalaman ko lang ang tungkol sa kanila nung si Melissa na mismo ang nagsabi sa akin. Pero nung time na yun, gusto na niyang makipaghiwalay kay TL Jim. Hindi na raw kasi kaya ng konsensya na may nasisirang pamilya dahil sa kanya. Nagsimula lang naman daw kasi ang lahat sa isang casual fling. Akala niya, naghahanap lang ng excitement si TL Jim at yun din naman ang gusto niya. Pero habang tumatagal ay parang nagiging seryoso na raw ito sa relasyon nila. Nabahala na si Melissa nang minsang i-open up ni TL Jim ang plano nitong hiwalayan ang asawa. Hindi ito nagustuhan ni Melissa. Lalo pat alam niyang may mga batang maaapektuhan. Tsaka aminado rin siyang wala naman talaga siyang romantic feelings para kay TL Jim. Para sa kanya pinapaikot lang talaga ng lust at desire ang relasyon nila. Hindi kasi si Melissa ang tipo ng babae na papasok sa isang serious relationship. Masyado siyang adventurous para magpatali sa isang relasyon. Kaya nang mapansin niyang masyado ng seryoso si TL Jim, nag-decide siyang putulin na ang relasyon nila. Pero hindi na gustuhan ni TL ang sinabi niya. Naggalit ito. Sir Jupiter, ipinaliwanag naman niya dito kung saan siya nanggagaling. Pero sarado ang isip ni TL Jim at ayaw talaga nitong makipaghiwalay sa kanya. Ang mas masaklap, sinabi pa nitong may tinatag raw itong sex video nila. At kapag itinuloy niya ang pakikipaghiwalay dito, ilalabas daw ni TL Jim ang nasabing video. Nakiusap siya, pero muli, hindi ito nakinig. Kaya naman, napilitan si Melissa na magstay sa relasyon nila. Pero sa point na yun, wala na siyang nararamdaman na kahit na anong atraksyon dito. Napipilitan na lang siyang makipagtalik dito at umaarte na lang siya na nag-i-enjoy para lang hindi ito maggalit sa kanya. Nung sinabi niya sa akin na binablackmail siya ni TL Jim, hindi kaagad ako naniwala. Kilala ko kasi ang TL namin at hindi siya ganong klaseng tao. Pero nang ipakita ni Melissa sa akin ang mga chat nila, doon na ako naniwala. Nagsasabi pala talaga siya ng totoo. Siyempre, pinagsabihan ko po siya na in the first place, mali ang ginawa niyang pakikipagrelasyon sa isang pamilyadong lalaki. Aminado naman si Melissa doon at laking pagsisisi niya na nagkipagrelasyon siya kay TL Jim. Pero nangyari na eh. Nandun na siya sa sitwasyong yun at kailangan niyang gawan ng paraan upang masolusyonan ito. Nagsuggest ako sa kanya na magsumbong sa otoridad. Pero hindi rin niya magawa. Dahil nahihiya siyang aminin sa mga ito na isa siyang kabit. Pero paulit-ulit kong sinabi sa kanya na yun talaga ang best option. Kasi kung ibabase sa kwento niya,
Halatang hindi na pwedeng daanin sa pakiusap si TL Jim. Masyado na itong obsessed sa kanya, gagawin ito ang lahat upang hindi niya iwan. Walang nakakaalam ng nangyari sa buong team namin. Hindi ko rin ipinahahalata kay TL na may nalalaman ako. Mahigpit kasing bilin ni Melissa sa akin na wag ko raw ipagsasabi sa iba. Baka lalo lang daw magalit si TL sa kanya at ilabas ang sex video nila. Takot na takot si Melissa noon, Sir Jupiter, hanggang sa bigla na lang siyang hindi pumasok sa trabaho. Nagumpisa sa isang araw na absent, hanggang sa nasundan ng absences niya at kinakamusta ko siya. Sa mga unang araw, nagre-reply pa siya. Ayaw na raw niyang pumasok dahil makikita na naman niya si TL Jim. Nagpapanggap siyang may sakit para hindi siya nito piliting makipagkita. Ang sabi niya dito ay umuwi siya sa probinsya nila kahit na nasa loob lang naman siya ng kanyang apartment. Nag-alala na po ako nung hindi na siya nagre-reply sa mga text ko. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko na siya ma-reach. Kaya naman nag-decide akong puntahan siya sa apartment. At nagulantang po ako sa nalaman ko mula sa landlady niya. Nagpakamatay raw po si Melissa. Tagbigti ito sa loob ng apartment. 2 days ago pa. Nasa probinsya na raw ito at pinaglalamayan ng kanyang pamilya. Kinabahan nga raw ang landlady nang makita ang ina ni Melissa. Itim ang kasuotan ng matanda. Ni hindi raw ito lumuha ng kahit konti. Walang ekspresyon na mababasa sa mukha. Pero hindi raw niya makakalimutan ang mga lumabas sa bibig nito. Magbabayad raw ang kung sino mang dahilan ng pagpapakamatay ni Melissa. Isang araw, during our team meeting, in-announce na lang ni TL Jim na hindi na raw babalik si Melissa. Namatay raw ito due to cardiac arrest. Nag-alay pa ito ng prayer para sa kaibigan ko. Sir Jupiter, nung time na yun, gustong-gusto kong magmura at pagsalitaan siya ng masasakit na salita. Ang kapal ng mukha niyang ipagdasal si Melissa gayong siya ang nagtulak dito sa bingit ng kamatayan. Mabuti na lang at napigilan ko ang sarili ko. Lumipas ang mga araw at napansin ng mga ka-team ko na parang nangangayayat raw si TL Jim. Parang lagi itong kulang sa tulog at hindi mapakali. Ang bilis rin daw nitong magulat tuwing tinatawag nila. Para bang laging may kinakatakutan. Napansin rin namin na ang bilis uminit ng ulo niya. Nakakapanibago dahil siya na yata ang pinakapasensyosong tao na nakilala ko. Minsan nakita kong hinubad niya ang kanyang jacket at nagulat ako nang makita ang napakaraming pasa at sugat sa katawan niya. Ang kwento naman ng isa sa mga kasama kong lalaki, narinig raw niya si TL na mag-isang nagsasalita sa loob ng CR. Takot na takot daw ito at nagmamakaawa sa kausap nito na tumigil na dahil hindi na niya kaya. Ang huling pagkakataon na nakausap ko siya ay nung nag-coaching kami. Tinanong niya ako kung kilala ko raw ba ang pamilya ni Melissa since close friends kami. Pero sinabi ko sa kanyang hindi ko kilala ang pamilya ng kaibigan ko. Masyado kasi itong private na tao.
Ang sabi ni TL Jim, may duda raw siya na pinapahirapan siya ng pamilya ni Melissa. Lumapit raw siya sa isang albularyo at nalaman na isang mangkukulam ang ina ni Melissa. Nung tinanong ko naman siya kung bakit yun gagawin ng ina ng kaibigan ko sa kanya, hindi siya nakasagot. Wala siyang kaalam-alam na kahit hindi niya ako sinagot, alam ko ang dahilan kung bakit siya kinulam ng ina ni Melissa. Kinabukasan ay hindi pumasok sa trabaho si TL Jim. Lahat kami ay nagtaka dahil ilang araw siyang hindi pumasok. Hanggang sa isang araw nagkaroon kami ng meeting with the upper management at in-announce sa amin na magkakaroon kami ng bagong TL. Hindi nila sinabi sa amin kung anong nangyari kay TL Jim basta't hindi na raw ito magiging parte ng kumpanya. Ang tanong ko po, ano kaya talaga ang nangyari sa kanya? Hindi ba siya pinatahimik ng kaluluwa ni Melissa? Naniniwala po ba kayo sa kulam? At kung oo, sa tingin niyo ba kinulam talaga si TL Jim ng ina ni Melissa? Sana po ay masagot niyo ang katanungan ko at sana ay tulungan niyo akong umusal ng dasal para sa kaluluwa ng kaibigan ko. Hindi siya perpekto at alam kong isang malaking pagkakamali ang ginawa niya. Pero ang importante, pinagsisihan niya ito sa huli at malungkot lang na mas pinili niyang magpakamatay sa huli. Pero dasal ko na sana'y magkaroon ng katahimikan ang kanyang kaluluwa. Isang mapagpalang araw para sa mga katulad kong masugid na taga-subaybay ng Sitio Bangungot. Ako po si Calix, 28 years old at isang call center agent. Matagal na rin po ako sa industriyang ito, magsasampung taon na. Palipat-lipat na rin ako ng kumpanya at kung tawagin nila ay isang call center hopper. Sa dami ng kumpanyang napasukan ko, marami na rin akong mga nakakatakot na horror experiences sa mga nakalipas na taon. Pero isang pangyayari ang hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. Nangyari po ito 5 taon na ang nakakalipas. Minsan po akong nagtrabaho sa isang call center company sa Quezon City. Inuukupa po ng kumpanya namin ang unang 3 palapag ng isang building. Nung nagumpisa po ako doon, hindi pa ganoon kalaki ang kumpanya namin. Pero kalaunan ay lumago ito at nagkaroon ng mas maraming agents. Dahil hindi na kaya ang 3 palapag para i-accommodate ang lahat ng empleyado, naisipan ng kumpanya namin na mag-expand. Hindi pa kasi uso that time ang work from home setup. Kaya't lahat sa amin ay required habang pumapasok sa office. Sakto naman na lumipat raw ng ibang location ang kumpanyang nasa taas namin. Kaya naisip ng management na rentahan ang 4th floor para di kami magsiksikan. Isa ang business unit namin sa napapabalitang ililipat sa floor na yun once maayos na nila ito. Marami pa kasing kailangang i-check at ayusin doon at hindi pa talaga ready na gamitin. Excited na kaming lumipat at kinukulit pa nga namin ang operations manager namin kung kailan matatapos ang 4th floor. Ang sabi niya maghintay lang daw kami. Isang gabi po, Sir Jupiter, nagkaroon kami ng downtime sa kumpanya. Ibig sabihin po ay may problema sa sistema.
Hindi kami makatanggap ng calls at di rin gumagana ang tools namin. Isa po to sa mga paborito ng mga ahenteng tulad ko. Imagine, petiks ka lang. Tapos bayad ka pa rin habang hinihintay na maayos yung systems issue. Nag-team huddle kami noon sa meeting room para i-discuss ang team stats namin. At syempre hindi na mawawala doon ang kulitan. Lalo na't kuwela rin ang TL namin. Pagkatapos ng huddle ay iniwan muna kami ni TL sa meeting room dahil may kailangan muna siyang asikasuhin. Habang wala siya, nagkwentuhan lang kami hanggang sa may isinare ang kasamahan namin na si Eileen. May kaibigan raw siyang nagtatrabaho doon sa dating kumpanya na umuukupa sa 4th floor. Sabi ng kaibigan niya lagi raw silang may naririnig na batang umiiyak doon. Minsan nga ay napapansin pa nila itong tumatakbo sa production floor. May babae rin daw na umiiyak sa loob ng women's CR. Minsan na rin itong nagpakita sa kasamahan nila. Maputla ang nasabing babae. Nakasuot ng puting damit. Madilim kung tumitig at lumuluha ng dugo. May ibang natakot. May mga hindi naniwala at may mga kagaya kong tinawanan lang yun. Opo, nagtawanan kami ng mga kasamahan kong lalaki dahil sa hindi kami naniniwala, kundi dahil ayaw naming mag-focus sa mga ganong bagay. As much as possible, ayaw kong tinatakot ang sarili ko hanggang sa nagkabiruan po kami. Hinamon nila kami na kung talagang matapang kami at kung talagang di kami naniniwala, pumunta daw kami sa 4th floor. Hindi ko naman ini-expect na may mga kasamahan talaga akong game na pumunta doon. Kaya naisip kong sumama na rin sa kanila. Wala naman sigurong mangyayaring masama sa akin. 5 kaming umakyat sa 4th floor, dala ang cellphone namin. Hindi pa rin kasi naayos ang system noon at baka abutin pa ng ilang oras. Nasa 2nd floor kami at sumakay kami ng elevator paakyat. Sir Jupiter, pagkabukas ng elevator door, wala naman kaming napansing kakaiba. Medyo madilim sa nasabing floor kasi konti lang ang mga ilaw na nakabukas. Nagtaka kami kasi walang tao. Ang akala namin ay may nagtatrabaho na doon. Pero naisip namin na baka tuwing umaga lang sila nagtatrabaho doon. Umikot kami sa floor at instead na matakot, mas nanaig pa ang excitement namin knowing na dun kami lilipat. Nagbibiruan pa nga kami sa paggawa ng sarili naming seat plan. Sabi ko, dun ako pupwesto sa pinakadulo para pwede akong umidlip anytime. Natigilan lang kami nang mapansin ang pananahimik ng kasama naming si Mitch. Tinanong namin siya kung bakit. Ang sabi niya, may nakita raw siyang batang tumatakbo. Sumusunod raw ito sa amin. Biglang naglalaho, tapos bigla na namang magpapakita ulit. Habang ikinikwento niya yun ay parang nakarinig kami ng isang kalabog mula sa kabilang dulo ng floor. Nasa left side ito at kumikidlap-kidlap ang ilaw hanggang sa sumigaw ng sobrang lakas si Bart.
at itinuro ang lugar na yon. Nanlaki ang mga mata namin, Sir Jupiter, dahil may nakita kaming babaeng nakatayo doon. Malayo siya sa amin pero kitang-kita namin na nakaputi siya. Nakakatakot siyang tingnan. Parang isang white lady at nakatiti siya sa aming 5. Dahil sa sobrang takot ay kumaripas kami ng takbo. Mas lalo pa kaming kinabahan dahil ang tagal bumukas ng elevator. Pinagpapawisan na ako ng malamig noon. Hindi ko kasi inaasahan na mararanasan ko ang ganoong pangyayari. Para bang nasa loob ng isang horror film. Nang lumingon ako sa bahagi kung saan namin nakita yung white lady, wala na ito doon. Kaya mas lalo akong kinabahan kasi sumunod siya sa amin. Mabuti na lang at bumukas na ang elevator at nakababa na kami. Pareho kaming hinihingal nang makabalik kami sa floor at ikinuwento namin ang nangyari sa mga kasamahan namin. Sir Jupiter, hindi lang pala kami ang nakaranas ng nakakatakot na pangyayari sa floor na yun. Maging ang mga guards at maintenance personnel namin ay natatakot din. Hindi nga raw sila pumupunta doon ng mag-isa at tumitindig raw ang balahibo nila pag pumupunta sila doon. At may nararamdaman silang lamig na hindi nila ma-explain. Nakita rin daw nila doon ang multo ng isang bata na patakbo-takbo sa buong floor. At ang white lady na nakita namin ay isang beses na rin daw na nagpakita sa kanila. Minsan pa nga ay nagpakita ito sa loob ng banyo at umiiyak ng dugo. Pinagbawalan nila kaming bumalik sa 4th floor lalo na paggabi. Hindi raw kasi iyon safe. Ayon sa kanila, ipapa-bless daw ng management namin ang floor na yun bago ipagamit sa employees. Siguro umabot rin ng 2 buwan bago kami nakalipat sa 4th floor, Sir Jupiter. Ipinaayos na raw ito ng management. Nung una ay natatakot kami dahil sa naging karanasan namin. Pero nang lumipat kami, hindi na nakakatakot tingnan ang lugar. Bukod sa pinabless na ito, maaliwalas na rin itong tingnan. At maraming tao. Wala na rin kaming naramdaman o nakitang kakaiba doon. Hanggang sa nag-resign ako sa kumpanyang yon, ay wala na akong ibang nakakatakot na karanasan. Tinanong ko rin ang mga kasamahan ko. Ang sabi nila wala naman daw. O baka masyado lang kaming busy sa trabaho at hindi na namin ito napapansin. Kayo po ba? Ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit may white lady at multo ng bata sa 4th floor? Mag-ina ba sila? At totoo bang pinamumugaran talaga ng mga ligaw na kaluluwa at masasamang elemento ang mga abandonadong lugar? Ako nga po pala si Rodel, kilala rin bilang Roda sa umaga. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa karanasan ng 2 batang inaruga at inalagaan ko mula nang mapulot ko sila sa lansangan. Itago na lang po natin sila sa mga pangalang Hana at Greg. Sila po ang mga biyayang naging daan upang kahit papaano ay maranasan ko ang pakiramdam ng pagiging isang magulang kahit ako po ay may pusong mamon.
Nagsimula po ang lahat isang gabing napakalakas ng ulan at nagdesisyon akong ipasara na lang ng maaga ang salon ko para makauwi na rin ang 3 empleyado kong sina Chichay, Pinky at Babes. Nakapwa ko mga Becky rin. Ako mga bata, anong ginagawa niyo dyan? OMG! Biglang sumigaw si Chichay na noon ay nakatokang isara ang gate sa entrance ng salon namin. Sinita ko naman agad siya. Uy, Chichay, ano bang tinitili-tili mo dyan? Nakakatuliling yung boses mo ah. Sorry madam. May 2 bata kasi rito sa labas, basang-basa. Pumasok na tuloy yung tubig dito sa loob. Dali-dali ko namang tiningnan noon yung mga batang sinasabi ni Chichay. At syempre, sumunod naman sa akin yung 2 usiserang sina Pinky at Babes. Namataan ko nga roon yung 2 bata. Isang lalaking siguro ay nasa 10 taong gulang na at isang batang babaeng naglalaro naman sa amin hanggang 8 taon ang edad. Naku mga bata, bakit kayo nagpaulan? Namumutla na sa lamig ang mga labi nyo. Naawa pa ako sa 2 bata dahil nanginginig na ho sila ng mga sandaling yun. Sobrang lakas din ho kasi ng malamig na simoy ng hangin dahil magpapasko na noon kung tama ang pagkakatanda ko. Pasensya na ho, Manong. Nakikisilong lang ho kami ng kapatid ko. Ang lamig daw ho kasi sa labas. Mangyak-ngyak pa yung batang lalaki habang yapos-yapos niya ang kapatid niya. Bakit ba kasi nasa lansangan pa ng ganitong oras? Nasaan bang mga magulang nyo? Nakisingit naman ng pagtatanong si Pinky. Umiling lang ho yung batang lalaki. Pagkatapos ay yumuko bago nagsalita. Wala na ho. Palaboy ho kami ng kapatid ko, Manong. Natameme ako sa sagot na yon ng bata, Sir Jupiter. Parang kumirot yung puso ko. Si Babes naman ay napakunot ho ang noo at mukhang napikon pa yata sa itinawag sa kanya ng bata. Manong, sure ka dyan, Bagets? Hindi mo ba nakikita ang pink na lipstick at pink na pisngi ko? My gosh, madam ha, pigilan mo ko. Napailing na lang ako sa kaartehan ni Pinky. Tama na nga yan. Papasukin mo na yung 2 bata para makapagpatayo dito sa loob. Abay baka sipunin na ang mga yan sa lamig. Nang patuloyin ko sa salon, sina Hana at Greg ay nalaman kong ulila na pala sila. Hindi na raw nila nakilala ang kanilang ama at tanging ang nanay na lang daw nila ang nakagisnan nilang magulang. Pero magmula nang mawala ang kanilang ina, ay nakituloy na raw sila sa natitira nilang kamag-anak. Ang kanilang Tio Benigno, na pamangkin daw ng umampon noon sa kanilang nanay. Oh, may tiyuhin naman pala kayo eh. Baka hinahanap na kayo noon. Hindi po. Medyo nagulat pa kami nang mabilis na sinagot ni Greg si Pinky. Umalis nga po talaga kami sa kanila. Kasi po, parang hindi pa maituloy ng bata ang sasabihin niya kaya nagkatinginan kami ng mga kasama ko. Kasi ano? May ginagawa po siyang hindi maganda sa kapatid ko. Si Hana po kasi palagi niya pong sinasaktan dito. Tapos itinuro ni Greg yung maselang parte ng katawan ni Hana. Kaya talaga hong nandlaki ang mga mata ko noon at pati na rin ng 3 bakla. Wala pong nakapagsalita sa amin agad noon. Basta namalaya na lang namin na umiiyak na kami dahil sa sobrang awa sa nangyari sa magkapatid. Napakahalang ng bituka ng tiyuhin nila. Biruin mong naulila na nga ang mga bata, nagawa pa niyang halayin. Sa sobrang galit ko noon, Sir Jupiter, kinabukasan ho ay sinamahan ko silang mag-report sa pulis. Naging mabilis naman po ang aksyon noon ng mga nilapitan namin dahil may kaibigan po akong opisyal noon.
Isa pa pati mga pulis ay naantig ho sa kwento ng dalawang bata. Hindi ho nagtagal, nasa likod na ng rehas ang Tio Ben nila. Habang inaasikaso ko naman agad ang mga papel para legal ko na silang maampon ng mga panahong iyon. May kakayahan naman po kasi akong bumuhay ng bata, Sir Jupiter. May mga negosyo ako bukod sa salon and spa, kaya naging maayos ang proseso ng pag-aampon ko sa kanila. Pero kung inaakala niyo ho na doon na rin natapos ang lahat, nagkakamali ho kayo. Dahil doon pa lang nag-uumpisa ang panibagong kalbaryo sa buhay ng magkapatid. Kahit po na ipakulong na kasi namin ang taong umabuso noon kay Hana ay hindi pa rin ito agad nakarecover. Halos araw-araw po simula nang ampunin ko sila ng kuya niya ay palagi siyang umiiyak sa gabi. Binabangungot siya at naaalala niya ang trauma na itinatak na ng kanilang tiyuhin sa utak niya. Nakita ko ho kung paano bumakas ang matinding galit sa mukha ni Greg sa tuwing aaluin niya ang kapatid niya. Hindi ko naman ho naisip na sa murang edad nilang yun, makakaisip ito ng isang bagay na kahit akong matanda na, ay hindi man lang yun na-imagine. Isang hating gabi, Sir Jupiter. Naalimpungatan ako sa pagkakatulog ko dahil sa matinding pagkabalisa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong nagtutulak sa akin na bumangon at tingnan yung dalawang bata sa kabilang kwarto. Iisa lang kasi ang kwarto nila dahil ayaw naman nilang matulog nang magkahiwalay. Nakatayo na ako sa tapat ng pintuan nila at akmang kakatok na sana nang marinig ko ang mga bulong na yun na parang nanggagaling sa loob. Ibinikit ko pa ang tenga ko para marinig ko kung ano ba ang sinasabi ng mga bulong na yun. Pero wala naman akong maintindihan. Ang ginawa ko, ginamit ko na lang yung spare key ko para mabuksan ang pintuan. At ganoon na lang ho ang gulat ko nang makita ko ang ginagawa ni Greg sa loob. Nakaupo siya sa sahig habang nakapikit at nakaharap sa nakabukas na bintana. Patay ang ilaw, pero maliwanag sa kwarto nila dahil may mga kandilang kulay itim na nakapalibot sa kanya. Si Greg pala yung bumubulong ng mga salitang hindi ko naman maintindihan. Para siyang nagdadasal o nag-uurasyon. Lalo pa nga akong naghinala na may ginagawa siyang hindi pangkaraniwan nang makita ko yung nakakalat na maliliit na librong kulay itim na may nakaukit na nakakatakot na mga simbolo. Greg, anak, anong ginagawa mo? Kunwari hindi ako kinikilabutan sa nakita kong ginagawa ng bata. Nagmulat naman ho siya ng mata, pero parang hindi naman siya natakot o nagulat man lang na makita ako. Gumaganti lang ho ako, Manong. Yun ang isinagot niya sa akin. Gumaganti kanino, anak? Ano ba yung ginagawa mo? Kay Tio Benigno ho, Manong. Gumaganti ako sa kanya kaya kinakausap ko yung mga kaibigan ni Nanay. Sinaktan niya po kasi si Hana eh. Anak, nakakulong na ang Tio Ben mo, di ba? Hindi na siya makakawala doon. Yun na ang parusa niya. Sinubukan kong ipaliwanag kay Greg na nakakulong na ang taong gumawa ng masama sa kapatid niya. Pero parang hindi siya nakikinig. Natakot pa nga ako at napaatras nang titigan ako ng bata gamit ang matalim niyang mga mata. Hindi pa po tapos, Manong. Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Hana eh. Nasasaktan